that will give heed unto thy call of love. And by the power of darkness, help me before thy message. In the name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Be seated, please, my dear brothers and sisters. Minamahal, my dear fellow countrymen, whether you like it or not, great calamities are coming. Headlines, Philippine Post. Bombers source arms from China. Dito sa Manila Standard, may mahal, Manila Standard, Thursday, March 2, 2000. Shower of meteors coming. Ulan daw ng meteorite sa ating bansa. Kailangan lahat ay mayroon kapangyarihan upang lahat maligtas sa kalamidad, sa kapamakan, nakalagay dito, minamahal. The PNP is looking at the possibility that the weapons used in the bombing of the Department of Energy building last Thursday were part of a recent arms build-up from China. Recent arms shipment from China. This development came as the Revolutionary Proletariat Army and Alex Bunkao Brigade threatened more building bombings and terroristic activities in Metro Manila to express the group strong disgust over the impending increase in petroleum. Sana hanggang lang doon, minamahal, na sila ay nagprotesta dahil sa pagtaas ng langis. Mari, ito'y nakakabuti. Ngunit, kung totoo na mga sandata ay nagaling sa China, it is very disheartening that some of our dear fellow countrymen who we love, who were peace-loving people, God-fearing people, before they were deceived by communism with a Satanism, Satan's ploy to destroy everyone and bring him into the kingdom of Satan in the path of hell. Dapat at malaman ng minahal, wala tayong magagawa labanan ng komunismo. Sandata sa sandata, kukunti tayo minamahal. Lakas sa lakas, wala tayong laban. Tao sa tao, wala tayong laban. Ngunit si Panginoon Kristo, tayo manampalataya, walang madalaw sa atin sa pangalan ni Isa. Hallelujah! Praise the Lord! Oh, dear Heavenly Father, allows this. Fearful calamities, natural calamities, to push everyone to come to their Jesus and receive the Spirit of the living God. And the moment you have the Spirit of the living God, you will be endowed with power, hallelujah. You'll feel no one can scare you, no one can cow you, no one can overcome you. If you have the Spirit of the living God, as it says, fear not, my son, my daughter. I have not given you the spirit of fear, but of power and of love and sound mind. Walang magatalo sa iyo, walang demonyo sa mga mundo, magatalo sa tunay na Kristiyano sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.
Habang-habang mga Pilipino, mahilig magpa-brainwash, magpadaya. Grabe ang pangdadaya ng kalaban ng mabait na Diyos. Kung mabasahin mo sa Biblia, zero. Talagang walang katotohanan ang dala ng mga reliyon ng mga dayuhan sa ating bansa. I believe the best religion throughout the world is Islam, Muslim religion. But it is not enough to make you a new creature. It's not enough to heal your sickness and diseases, to remove your vices and make you a child of God, a born-again Christian. It is only Jesus, hallelujah. You must be born again, for unless a man is born of water and with spirit, you cannot enter into the kingdom of God. You must be born again, for it says, if you must be in Christ, it's in the creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Bagong nilang, hallelujah. Bagong tao, Kristiyanong tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Praise the Lord. That religions brought by religious leaders from different nations of the world are zero. It is a liability rather than an asset. We cannot get any good thing from religions. It is 100% contrary to the word of our loving God. 100% laban sa salita ng mabait na Panginoon. In the newspaper, si Lorenzo Ruiz daw proclaimed as a saint, and Pedro Calonso, a sacristan, proclaimed as a saint in April 1972. Siya ay pinatay, nung siya ay 14 years old. Si Lorenzo Ruiz proclaimed, beatified as a saint in 1981. Sundan po ninyo mahal. Ang salita ng mabait na Panginoon sa Biblia, all my peoples of the world, you must know that salvation is a great matter of importance, for it is appointed unto man once to die. After this, the judgment. Whether you like it or not, you will die and face the judgment seat of our dear Lord Jesus. But if you are a real Christian, child of God, a born-again Christian, you are an overcomer. You will not be afraid of communism. You will not be afraid of terrorism. You do not hate the rest. You do not hate communists. You love the communists. We love the terrorists. You love the terrorists. Mahal mo ang mga turismo, ang mga komunista. Mahal mo ang komunismo, ang ating kalaban. Espiritu ng demonyo, pumasak sa tao, dinadaya ang tao, upang dalhin ni Satanas doon sa apoy ng impyerno. Pag namatay ka, tuloy ka sa apoy ng impyerno, pag hindi ka niwala sa Diyos. If you do not believe in God, who created the heavens and the earth, who created you,
the spirit of Satan will enter your heart and make you a demon possessed by the devil. Like these people bombing the government buildings, terrorizing, killing helpless people. They're inbuilt by the spirit of Satan. Napuspusan demonyo ng komunismo, ng turismo, walang habag, ibigay protest, killers and murderers. Hallelujah, praise the Lord. Nagpadaya kay Satanas ng komunismo. Hindi alam nila na may mabait na Diyos nagmamahal sa kanila. Mga preachers, mga Kristiyanong totoo, mahal na mahal natin ang komunista dahil nadaya ng diablo ng komunismo, terorismo. Mahal na mahal na tunay ng Kristiyano, mahal-mahal ang mabait na Diyos. Kailangan tanggapin si Kristo upang magbabago, maging tunay Kristiyano, anak ng mabait na Diyos na magmana ng buhay na walang gang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ilan bilyon ang nadaya ng mga tao sa buong daigdig at ilang bilyon na nasa apoy ng impyerno. Nadaya, intimidated, coerced, terrorized, deceived by religion. Nadaya. You can just imagine, ha? Dalaw lang ang santo sa Pilipinas. Si Calonsod at si Luis. Minimal, buksan po ninyo ang Biblia. Anong santo? Anong Church of the Living God? Sinong akit sa langit? Only the saints of God will enter heaven, the gates of heaven. The Church of the Living God is a group of saints indwelt by the Spirit of the Living God. Hallelujah! Tao, Espiritu, may Espiritu ng Diyos. Puspos ang Espiritu ng Banal, Espiritu ng Diyos. Siya maging santo, santa, nagmagmana ng buhay na walang gang. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya minamahal, pakita mo ang dakilang pasalamat, pag-ibig sa mga Panginoon. When you shout, hallelujah, praise the Lord, we at the top of our voices, amen and amen, praise the Lord, hallelujah. 1 Corinthians chapter 1 verse 2, unto the church of God which is at Corinth, sanctified in our Christ Jesus our Lord, called to be saints. Church of God is group of saints. Kung pagbabatayan ng sinabi ng maliit na reliyon ng santo sa Pilipinas ay dalawa lang, yun ang batayan na i-proclaim ng tao kung sinong santo. Dalawa lang akit sa langit sa buong Pilipinas. The terribling zero, walang katotohanan, kapag-habag ng mga liit na reliyon, 2,000 taon, hindi na-discern ng lahat ng ginawa nila ay mali, walang katotohanan. Hallelujah! Si Kristo hanggan! Siya ang bibigyan ng kataliwan upang magmana ka ng buhay na walang gang. In us, there's Jesus. Hallelujah! God give us wisdom. Hallelujah! Praise the Lord. Let's magsabi, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Buksan natin mga 1 Corinthians 1, 2, and Ephesians 45 verse 20 and Matthew 16 verse 18 and 1 Corinthians chapter 12 verse 27 and 28. Malaman po natin anong Church of the Living God. Minamahal, my disciplined countrymen, my peoples of the world, I was once upon a time 32 years ago a religious fanatic. I was kneeling before the graven images. I was dying of my sickness. I prayed hard before the saints. No one heard me. But when I was converted, became a born-again Christian, believed the gospel, the power of God's salvation, I was healed. From the time on, when I know the truth, I've given my life to Jesus, to Jesus to serve Him.
I have burned the bridges behind that lay between me and my carnal life. I wanted to live for God, and now I'm living for God. Hallelujah. We have known the truth, hallelujah, through signs and wonders and miracles to prove it initiative now that the gospel is the power of God to salvation, to change you, to make you a Christian, son and daughter of God, and heir of eternal life in heaven. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kindly, ready? From the epistle of St. Paul to the Corinthians, chapter 1, verse 2. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Ephesians chapter 5, verse 27, that he might present into himself a glorious church, that having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Let's magsabi, praise the Lord. Saints is a church is a group of saints indwelt by the Spirit of the living God. May mga Espiritu ng Diyos, mga santo, mga santa, kaya nagpapalay sila ng demonyo, may kapangyarihan. Ating palawakin, ating pag-isipin na mahal sa buong Pilipinas, sa buong daigdig. Kung ang Church of God ay iyong mga building sa Quiapo Church, Santa Cruz Church, imposible ito mapaniwalaan dahil ang dadalhin sa langit ay katawan ni Kristo, body of Christ, the Church of the living God. Mga santo, mga santa, nagmagmana ng buhay na walang hanggan. Amen, amen, praise the Lord, hallelujah. Matthew 16, verse 18, sinabi dito, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against it, in Tagalog. Upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Bakit po, minamahal? Dahil kabay kay Kristiyanong may Kristo, santo, tagmagmana ng buhay na walang hanggan. Nakatanggap ng Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Diyos. John 1:12, for as many as receive Him, He can be power to become the sons of God, if sons and daughters, then heirs of eternal life. May kapangyarihan ka, you belong to the Church of the living God. Hallelujah. Na sinabi, upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah. Ang wanang impierno, pito ng impierno, ang kapangyarihan ni Satanas, hindi magtagumpay sa Church of the living God. Bakit po? Ang mga Kristiyano may kapangyarihan, magkataot ng demonyo, palayasin si Satanas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sino ayaw maging Kristiyano? Sino ayaw maging mga anak ng Diyos na may kapangyarihan? Hindi sa make-believe. Baka sakali, Kristiyano, baka sakali, anak ka mo ng Diyos. Siguruhin mo, mapaglaban mo ang demonyo. Hallelujah. May impending invasion. Hallelujah. May lumulusog nating bansa, mga komunista. Hallelujah. Tiyak! Lahat ng Pilipino na walang Espiritu ni Kristo, alipinin, pilitin ka, sumamba kay Satanas sa pamagitan ng komunismo. Kahit ayaw mo, mapipilitan ka. Ang Red China, ayaw ng komunismo. Bilyon ng mga mahigit, almost 2 billion ng mga tao sa China, ayaw ng komunismo. Ngunit sila ay naduwag. Tinalo ng mga komunista, ilan ka mga tao ka-leader, isa ka-leader ng komunista galing sa Russia. Tinalo ang buong China. Terrorist, they will terrorize, intimidated, hallelujah. Sila ay kinaya, natakot. Pinasagasan ng mga tangke, ang nagprotesta.
dandan-libo mamasingan, pinagpapatay. Ang buong China ay natakot. Inimbris nila, napilitan tanggapin ang komunismo. Wala nang kalayaan. Yan po ang gagawin dito sa bansang Pilipinas. Kaya anong gagawin natin? Hallelujah! May magagawa! May oras pa! Hallelujah! Lumapit ka kay Kristo sa mga Panginoon! Hallelujah! Praise the Lord! Ang na-involve dito ay ang kaligtasan. It's a matter of life and death. It's a matter of life and death. Communism or death. Lahat ng mga religion sa buong Pilipinas, all religions throughout the world, leaders of religion, can you give a guarantee to your members that you can overcome the onslaught of communism, terrorism? Your wish, Armand's wish, is to power. Be sure that you're bringing your members into the kingdom of God. If you are sure, then you are not afraid to overcome the devil, communism. You can overcome them, as I guarantee you, I can overcome the onslaught of communism, Satanism, in the name of Jesus, by the power of the living God. Amen. And praise the Lord. What you need is lead out this Jesus in your hearts. Make Him your King, your Savior, your God. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus. You'll not only be believing by words, you can retain power. You'll become a powerful Christian. You can prove it without doubt that you are a Christian and moved by the Spirit of the living God. You can cast out demons in the name of Jesus. You can heal the sick in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. May kapangyarihan. Meron ka pananampalataya. Hindi ka tuwag na tao. Ika'y matapang mabait. Walang magkatalo ang demonyo sa pangalan ng Jesus. Tatakas ang demonyo. Rebuke mo sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kali. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Ang kamalian ng mga reliyon sa buong daigdig, dinalan mali na reliyon sa Roma at Spanya. Reliyon, dalawa ang dinala, sandata at krusipiho. Lucas 16:20, malaman mo na turo nila ay lahat paputang impyerno. 16:20-24, sinabi nila na kailangan tao pag namatay, pupunta sa purgatorio at pagpamisa. Pero may bayad. Ano ang layunin? Para ka maligtas o para makuhaan ka ng pera? Para patay ka na, kwaltahan ka pa. Kindly read it. Luke 16, verse 20-24. Minamahal, ito ay napakahalaga. Volume. Minamahal kayo mga hinaig ng kalaban ng mabait na Diyos galing sa Espanya, mga lider marilyon, sila Magellan, Pigafetta, Legazpi, at Damaso, nagdala ng reliyon. Sa halip na kayo'y mainis sa akin, kayo magpasalamat na may nangahas magsasabi ng katotohanan. Amen? Praise the Lord! Si Rizal, nagsasabi ng katotohanan. Pinatay. Walang kalaban-laban.
wala siyang kapangyarihan. Nagsasabi siya na kailangan tao magbago, walang kwenta ang mga bindita, dahil galit na galit na ang kanyang kapitbahay, si Padre Damaso, sa Katedral ng Calamba, 20 meters lang alayo ng bahay ni Rizal, doon sa Calamba. Kaya, ang mga lider ng reliyon, galing sa Espanya, pinagkaisahan si Rizal, na patayin. Dahil si Rizal ay kalaban ng mga api, nagdadaya, nagdala ng salot sa bansang Pilipinas. Ngunit ang nagtataka, bakit nagpatuloy tayo pagpadaya ngayon? Ang kalaban ni Rizal, yung mga leading reliyon na galing sa Espanya, dala ang reliyon. At ngayon, ang dala ng mga leading reliyon, yung mga krusipiho, mga graven images, sinasamba ngayon sa bansang Pilipinas, usapang daigdig, na nakalagay sa Revelation chapter 9 verse 20, sabi ng mabait na Diyos, ang lahat ng natira sa mga salo, hindi napatay dahil sa kasalanan nila sa paggawa ng mga revolto. Ang mga tao hindi pa rin nagsisi sa pagsamba, sa magawa ng kamay, sa ginawa ng kamay ng tao na pagluhod sa revolto ay pagluhod kay Satanas. Hindi ako may sabing mahal, ito'y nakakabuti. Ilang milyon dito ka mga Pilipino, mga kapwa ko Pilipino, aking ginigil ng mga Pilipino sa buong bansa. Ngayon, nakasungpo ng katotohanan, nakatanggap ng kabutihan, ang makaramdaman nila, cancer, leukemia, diabetes, AIDS, bisyo lahat ay nawala. Halapawi, duman ang karamdaman na bunga ng kasalanan, nagbabago, naging tunay Kristiyano, ang nakabumitan sa magbanda ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Ikong kayo minmahal, magkatanggap ng Espiritu ng Diyos, mga Panginoon, ayon sa Biblia. John chapter 1 verse 12, as many as receive Him, He give Him power to become the sons of God. Acts 1:8, when the Holy Ghost is come upon you, you will have power. Pag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo na, magkaroon ka ng kapangyarihan, yurakan ang alakdan at serpente. Lahat ng uri ng kaaway ng mabait na Diyos, yurakan mo. Sa anong paraan, hindi ka mapapahamak sa pangalan ni Jesus. Ipato mo kami mo sa may sakit, gagaling may sakit. Hallelujah, lasunin ka. Hindi ka mapapahamak, pag ikay mainit, matapat na Kristiyano. Bala, hindi tatalab sa iyo kahit anong klase, sandatan na yan, bali wala sa iyo, kahit anong nuclear weapons, hindi magtatagupay atin sa pangalan ni Jesus. Kung lahat tayo mga Pilipino, tatanggap sa Espiritu ng Diyos, sa Espiritu ni Kristo, Acts 1:8, in the Holy Ghost is come upon you. You will have power over Satan, power over communism, power over terrorism, power over kidnappers, killers and murderers, rapists. You have power against Satan. You can treat the serpents and the scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by him hurt you, because you belong to the church of the living God. The kingdom of God is not in word but in power. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ang membro sa katawan ni Kristo sa Church of the Living God ay hindi matatalo ng demonyo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Nanginig pa Satanas, tatakas sa pangalan ni Jesus. Babayro ka pa ng pataya. Ngunit, you have got to be faithfully attending in everything. Attend, give and receive. Live the holy life. Worship the Lord in the beauty of holiness. Shout with the voice of triumph. Praise the Lord. Hallelujah. Always praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No demons can overcome you.
billions of demons in hell cannot overcome you. Because you are a child of God. You have the Spirit of the living God in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What are the scriptures for? Written in Isaiah 43, 41, verse 10 and 11. When he says, my son, he told me, fear not. Our loving God told me, my son, fear not. For I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Ye, I will strengthen thee. I'll help thee. I'll uphold thee in the right hand of my righteousness. Your enemies are as nothing. Their weapons are as nothing. For fear of you, they will hide away from you. If they'll continue to fight you, all of them will perish. Pasubok na ito, may prueba, may ebidensya. Ang lumalaban sa akin ng lantaran, napuksa sila sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Sino hindi matatakot na terrorist? In P, rebels, denoted and loved them, but I exposed their evil ways. Ang kasama ng turismo, in-expose ko. I expose the evils of communism. I expose the evils of terrorism. Because I have power. I am endued by the Spirit of the living God. I am a man of God. Hallelujah. I am to welcome the devil. Hallelujah. Praise the Lord. To show to the world that the gospel is power. Comes from on high. That whosoever will believe the gospel will be received from the impossible. He can overcome the devil. He can overcome communism, Satanism, terrorism. He can overcome rapists, criminals, killers, murderers. Because he has faith in God. He's a child of God. Indwelt by the Spirit of the living God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Anong hinintay natin ng mahal? My these peoples of the world, my these fellow countrymen, what are you waiting for? Why don't you serve God according to our loving God's will? Ayon sa kalauban ng pamamagitan ng Diyos, bakit hindi maglingkod sa pamamagitan ng Diyos? Are you waiting for our loving God to send all the stars from heaven and fall on our heads? Hinintay pa ninyo ang mga bituin sa langit magpagsakan sa ating bansa sa buong daigdig upang lahat pagkamatay na hindi ka naglingkod sa pamamagitan ng Diyos, hindi ka nagbabago. Biyak! Umatay ka, tuloy ka sa apoy ng impyerno sa kaharian ni Satanas. Before it's too late, you come to this Jesus, serve the Lord according to His perfect will, become a child of God, become a born-again Christian in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kali, read it. Lucas Kapitulo 16, simula po sa talatang 20 hanggang 24. At isang pulubi ng pangalay Lazarus, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nanguhulog sa mga dulang ng mayaman. Oo, lumapit pati ang mga aso at inihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Let's magsabi, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Namatay ang mayaman, walang pag-ibig, walang paniniwala sa pamamagitan ng Diyos, namatay tuloy sa apoy ng impyerno. Si Lazarus, lumaka Diyos, namatay tuloy-tuloy sa langit.
So hindi totoo yun, namatay Katoliko sa purgatorio. Ang tinatawag na purgatorio, impyerno po, minmahal. Nadaya ang mga leader, mga reliyon sa Roma at Espanya. Grabe pagkadaya. Makita ng mga kabalian, minmahal. Acts 10:26. Walang nasunod ng mga reliyon ni isa ng katotohanan. Ni isa. Wala. Lumapit si Cornelius, leader ng mga reliyoso. Leader, ha? You can just imagine, leader. Pagharap kay beloved Peter, lumuhod kay Peter. Anong sagot ni beloved Peter? Huwag kang lumod sa akin, Cornelius. Ako'y tao lamang. Lumunod ka sa mabait na Diyos. Doon ka lulod sa Kanya. Hindi sa akin, tao lang ako. In other words, lulod ka sa tao, tapong ka sa ako'y ng impyerno. Ang nagpapaluhod, tinanggap niya, paluhod ng paluhod, wala rin mangyari. Ilang cardinals, obispo, nagpapaluhod. Isipin sila nagpapaluhod. Sinabi ng diksyonaryo, extreme adoration before a man is cultism. Kulto. Lulod ka sa tao, pasanin mo ang tao, halik ka sa kanyang sinsing. That is cultism. Nasa dictionary yan. Kale, read it. Pagkatapos, may mga kampo ni Satanas diyan. Basahin natin sa Acts 13, 6 up to 12 mamaya. Susunod yan, minmahal. Binabaliktad. Sila ang kulto. Tinatawag kulto na ako. Ang kulto na nampal, nasisipa, nambubog, papatay. Yan po ang kulto. Yan ang kulto. Walang katotohanan. Walang panalangin na dininig ng mabait na Panginoon. Yun ang kulto. Kyle, read it. From the book of Acts chapter 10, verse 26. But Peter took him up, saying, Stand up, I myself also am a man. Acts 25:26. Kyle. Ang mga gawa, Kapitulo 10, versikulo 25 at 26. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapot itinindig siya ni Pedro na sinasabi, Magtindig ka, ako man ay tao rin. Lahat pagsabi, praise the Lord. Malakas, praise the Lord. Hallelujah! Sa diaryo, nakalagay, kulto, kulto, kulto. Yung taga-Davao, kulto raw. Kulto. Yun ang nagsabi, patayin ang mga drug pushers. Patayin. Sinabi ng mabait na Diyos sa Ezekiel 53, verse 18, ano sabi ng mabait ang Panginoon? Hindi siya nalulugod na ang makasalanan ay mamamatay. Kailangan magbago ang makasalanan upang magmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Pag sinabi raw, nandito si Kristo, huwag kayo maniniwala. Isa sa mga tanda na siya ibabalik na, malapag na babalik na. Yung sa Davao, nagsabi na, kill the pushers! Siya raw si Kristo. Baderong, magbigay ka ng mga brochures nang galing sa Cagayan. Yung kulto sa Davao, nagsabi po, patayin ang mga posters. Sinabi ng mabait, will of God daw, kaluban ng mabait na Diyos.
Samantala, hindi sinabi ng mga Panginoon. May litrato sa pulsyor. Walang ulo siya. Siya raw ay ibibigay ang kapangyarihan sa langit at lupa. At siya raw panganay, Son of God. Ang ibig sabihin siya si Kristo ang mga Panginoon. Ang tanong, bakit yung mga workers niya sa California namatay instant, 14, tumaob ang ban, at serious ang 7, ngunit nangamatay rin lahat. Ngunit ang masaklap, pinasunog niya. Ang galit ng mga loved ones dito. Kung siya si Kristo, bakit hindi na binuhay? Kasi nungaling! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ito na sasabi, ako rin kulto, ay siyang kulto, binaligtad, no? Baligtad. Hallelujah! Praise the Lord! Ang dali magsabi kulto. Alay mas mahirap. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na may kitong, cancer, leukemia, diabetes, magpaputis mo sa pangalan ni Jesus, gagaling ka, gumaling. Amen! May resulta, may prima, may ebidensya, may kabutihan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya huwag basta-basta maniwala sa salita. Paniwalaan ang resulta, kapangyarihan, walang magkagawa ng himala kundi mabait na Diyos lamang sa langit. Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kali, David. From the book of Ezekiel, chapter 33, verses 11, 18, and 19. Say unto them, as I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways. For why will you die, O house of Israel? When the righteous turneth from his righteousness and committeth iniquity, he shall even die thereby. But if the wicked turn from his wickedness and do that which is lawful and right, he shall live thereby. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Anong sadya ng mga anak ng mortal enemy of our loving God? To destroy your faith. To destroy the gospel. Pabulaanan ang mga himala. Marinig niyan, minmahal. That is the word of Satan. Acts chapter 13, verse 7 up to 12. Kyle, read it. In Tagalog. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 13, versikulo 6 hanggang 9. At ng kanilang matahak, na ang buong pulo hanggang sa Papos ay nakasumpong sila ng isang manggagaway, bulaang propeta, Hudyo, na ang pangalay Bar Jesus, nakasama ng prokonsul Sergio Paulo, lalaking matalino. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo at minimiting mapakinggan ang salita ng Diyos. Datapat si Elimas na manggagaway, sapagat ganito nga ang pagkahulugan ng kanyang pangalan ay humadlang sa kanila na pinagsikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Datapat si Saulo na tinawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay itinitig sa kanya ang kanyang mga mata at sinabi, upuspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan. Ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katuwiran, hindi ka ba titigil ng pagpapasama sa daan ng matuwid ng Panginoon? At ngayon, narito, nasa iyo ang kamay ng Panginoon at mabubulag ka na hindi mo makikita ang araw na kaunting panahon. At paglakay nahulog sa kanya ang isang ulap at ang isang kadiliman at siya'y nagpalibot na mahanap ng sa kanya'y aakay sa kamay. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Iba-iba ang exercise ng pag-ibig.
upang makita ang pag-ibig mo ba Diyos na magkaroon ng pananampalataya ang prokonsol sa verse 12. Binulagan ni Beloved Paul si Elimas, a false prophet. Dito may mahal ang ating pag-ibig ipanuan. Ang mga bulag ating pinadidilat upang makita nila ang liwanag, ang katotohanan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Nakita ng prokonsol ang himala at siya ay naniwala. Ano nakita? Nabulag si Elimas na false prophet. Verse 12, Kali, read it. Dito minamahal, millions ang himala dito. Nakita natin minamahal, nagbabago tayo mga visionales, mga cancer, leukemia, diabetes, bulag, pilay, gumaling dito sa pangalan ni Jesus. Tayo namulat sa katotohanan. Nakita natin kapangyarihan ng Panginoon na sa minugad, walang katuwiran na tayo hindi kumilos bilang mga nagmamahit na Diyos, nagmagmana ng buhay ng langgang. Hallelujah! Sinabi ng mamahit na Diyos, your faith should be set with the gospel of peace. Hallelujah! Praise the Lord! Be strong in the Lord, in the power of His might. Put on the whole armor of God. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the spiritual wickedness in high places. Hallelujah! Our weapons are not carnal, but mighty through God, to the pulling down of the stronghold of Satan. What are the weapons in the armory of our loving God? Faith, righteousness, prayer with all prayer and supplication. Your feet shall be shod with the gospel of peace. Bilang Kristiyano akit sa langit, mangarap pa ka ng Ebanghelyo. Ang paa mo, dali mo sa mga pintuan ng mga kapitbahay mo, mga kamag-anak, kakilala, kumato ka, mangarap ka ng Ebanghelyo. Mayroon diyan lahat na ginagawa, nagbibigay, umatin lagi, ngunit hindi pa rin kompleto. Kailangan mangaral ka, you win souls. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. You must be righteous. Huwag kang mag-alilangan. When you give, you will not lose anything, but you will have everything. For giving is receiving. Luke 6:38, give, and shall be given unto you. Shaken together, running over, shall mean give unto you for bosom. Hallelujah. You can give unto God, receive from our loving God, receive and receive. Amen, and we praise the Lord. Ang binibigay mo, nakakabuti para sa iyo. Amen. Hallelujah. May pangarap, maligtas sa mga tao, mga kamag-anak mo, maabot ang TV programs. Hallelujah. Patuloy ang suporta sa TV programs. Hallelujah. To probably sincere for love. Makita mo ba ito Diyos? Kaya umiibig sa Kanya, lalo kang payamanin. Tatanggap ka ng tatanggap ng marami. Amen and amen. Praise the Lord. Bakit ka tumigil na? Dahil hindi mo kailangan, dahil marami ka ng pira, tigil na rin ang pag-aanak mo ng Diyos. Alis na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Wala ka ng pananampalataya. Hindi patay, sindi. Patuloy yan. Continuous. Amen. Patuloy ang pananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kale, read it. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 13, versikulo 12. Nang magkagayoy pagkakita ng prokonsul sa nangyari, ay nananampalataya na nanggigilala sa aral ng Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yung pala nanira ng inyong panampalataya, kung ano sinasabi, yun may salita. Wasakin namin ang Jesus Miracle Crusade Ministry. Hindi na sasabihin sa iyo kung sino yan. Alam na ninyo, nang nanira, sumisira, ayon sa verse 12, verse 9 in Acts chapter 15, sila yung mga anak ng Diablo. Sila yung Beloved Paul. Pag sinira yung pananampalataya, ikay anak mabait na Diyos, tiyak, without doubt, you are a child of God. Ang sumisira ng iyong pananampalataya ay anak ng Diablo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! For Satan comes to steal,
to kill, to destroy. Kaya nawonder makita mo malaw, marinig mo minahal, may nagsasabi diyan, hallelujah! Ako'y handa mamatay, pumatay, mabilanggo. Handa, mamatay, pumatay, mabilanggo. Kayo, taga Jesus Mercosur Ministry, sumama kayo sa akin. Mag-ipon-ipon tayo. Handa ka? Gusto mo ng apoy ng impyerno? Makinig ka. Madaya ka pag nakinig ka. Huwag ka makinig. Hindi mo pastor ang alagad ng kalaban ng Diyos. Ang pastor mo ay man of God. Nagmamahal sa inyo. Amen! Praise the Lord! Katulad ni beloved, my dear Savior, our loving Savior, in Matthew chapter 4, verse 4, Luke chapter 4, verse 4, tingnan ang pag-ibig ng mga Panginoon bago nagkrusada, magpadilot ng mga bulag, maglinis ng kitungin, magpalaya ng mga inalihan ng Diablo, oppressed by the devil, magpagaling magkaramdaman, nag-ayuno, nag-fasting, ang mabait na Panginoong Isos, 40 days and 40 nights without water and food. Masahe po yung mahal, hindi mo pakinggan yung sabi, iniibig ko kayo, sama-sama tayo rito, palone, hindi totoo. Ang umiibig doon sa kwarto ng kalahod, umiyak para sa inyong kaligtasan, hindi kumakain ng ayuno. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang pag-ibig. Maramdaman mo lamang, nagsigal ng karamdaman na wala mga bisyo, nagbabago ka! Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Yan ang umiibig sa inyong kaligtasan, minamahal. Katulad ng mabait na Panginoon. Acts 10:38. Acts 10:38. We know how Jesus was anointed with power and with the Holy Ghost, healing the oppressed by the devil, healing the sick, doing good because God was with him. Amen! Anong ginagawa natin sa ating mga krusada? Ang ginawa na mabait na Panginoon, ating ginagawa ngayon. Hanggang ngayon, gumagawa pa ng Panginoon. For our dear Jesus is the same yesterday and forever. Hindi nagbabago. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung hindi nagpapagaling ngayon, walang napapatawad sa kasalanan. Dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Mark chapter 2, verse 3 and 4 and 5. Ang lumpo na patawad dahil may pananapataya, kalakadaka, tumayo, lumakad. Sa Mark chapter 2, verse 3 and 4. Mamaya, Kylie, basahin mo na yung Tagalog, Kylie. Yung kanina, sinabi ko. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 2, versikulo 3 at 4. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng 4. At nang hindi sila makalapit sa kanya dahil sa karamihan ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira ay inihubos nila sa higaan, kinahigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, "Anak, pinatatawad ang iyong mga kasalanan." Kylie, tuloy. Kylie, Sa iyo ko sinasabi, magtinting ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At nagtindig siya at pagkadakay binuhat ang higaan at yumaon sa harap nilang lahat. Ano pat nangagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos at nagsasabi, kailan may hindi tayo nakakita ng ganito? At muling lumabas at paparoon siya sa tabi ng dagat at lumapit sa kanya ang buong karamihan at sila'y kanyang tinuruan. Let us have a praise the Lord. Kylie, in Hebrews 13:8, there is Jesus is the same yesterday, today, and forever. Siya noong araw ay pag-ibig at nagpapagaling sa mga inalihan ng masamang espiritu na magkaramdaman. Ngayon, siya pa rin nagpapagaling magkaramdaman, nag-alas mga bisyo,
nagpapatawad ng kasalanan, kaya ang magkaramdaman ay gumaling sa pangalan ni Jesus. Bukas siya pa rin, hindi nagbabago. Pag-ibig mo itanis itong araw, ngayon, pag-ibig pa rin. Amen and amen. Praise the Lord. Siya raw nagpapagaling. Yung mga kumagkalaban dito na lahat, ang tatay nila ang nagpapagaling. Demonyo rin nagpapagaling. Kailan nagkaroon ng kapangyarihan ng demonyo? Kailan nagkaroon ng kapangyarihan ng pag-ibig si Satanas? John 8:44. Anong sinabi ng mabait na Panginoon? You are of your father the devil. You're a liar. Your sons are like you. Sinungaling. Sinungaling. Ang mga anak, sinungaling. Ganun ang tatay. Kung anong tatay, ganun ang anak. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mamaya, basahin po natin. Anong sabi? Sa demonyo papagaling. Pagkatapos pag na-corner, sabihin, wala na yung papagaling. Para bang sinasabi sa'yo, brother, maniwala ka, ang asin ay matamis. Inatikman mo eh. Maalat eh. Sasabihin, hindi na tayo gumaling dito. Gumaling ka. Maniwala ka sa demonyo. Mangwasak na yung pananampalataya. Yun ang trabaho ng demonyo, sinungaling, liar. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam mo sabi, praise the Lord. Hallelujah. Kindly read it. From the book of Matthew, chapter 12, verse 24. But when the Pharisees heard it, they said, this fellow that not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. And Jesus knew their thoughts and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city of house divided against itself shall not stand. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand? And if I, by Beelzebub, cast out devils, by whom your children cast them out, therefore they shall be your judges. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Lahat ng sabi, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit tayo nagkakasatan demons dito? Bakit tayo nagpatong ng ating kamay sa masik gumagaling? Dahil mayroon tayong Espiritu ng Diyos. Nagpapatunay na tayo mga anak mabait na Diyos na kapagmana ng buhay na walang. Amen! Romans 6:10, it is the Spirit of God that beareth witness in our spirit that we are the sons and daughters of God. Ang Espiritu ng mabait na Diyos na nagpapatunay na tayo mga anak ng mabait na Diyos na kapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! In Matthew chapter 4, verse 4, nag-ayuno ang Panginoon ng 40 days and 40 nights. Walang tubig. Hindi kumain. Bago nagkrusada siya. Kale, read it. Before the loving adoring Savior held crusades to set the captives free, to loose the prison doors, to open the prison doors, and open the prison doors, to fight against the work of the devil. He fasted for 40 days and 40 nights to be an example for us to follow. Para, for himself, para ating gagawin yun. Amen. Praise the Lord. Ginawa dito, nagpuasa, nagfasting bilang tao dahil siya ay anak ng mabait na Diyos. As a matter of fact, bilang tao, hindi niya alam ang kanyang pagbabalik. Hindi alam niya pagbabalik. Sarap niya, hindi alam. Only God the Father knows He's coming. Amen. Praise the Lord. Hindi siya God the Son, siya anak ng Diyos, mabait na Diyos. Bilang Diyos, si Kristo, malapang nun ay God the Father. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Nasa Isaiah 9:6, Jesus Christ is God the Father. Revelation chapter 1, verse 7, 8, 9, and 11, God the Father, darating, there is Jesus coming as God the Father. Sabi niya, ako'y sinaksak, ako'y pinatay. Siyang Alpha and Omega. Mayroon ba God the Father?
Holy Spirit, napatay, mapatay, Espiritu. Kailan namatay ang God the Father? Noong siya nagkatawang tao. Maliwanag, minamahal? Praise the Lord! Amen and amen! Praise the Lord! Hindi pwede sumalungat ang mga Bible school scholars, superintendents, professors, teachers ng Bible school sa buong daigdig kay modesty aside, for 33 years, binasa ko ang Biblia po from Genesis to Revelation. Every day, nung magkaunti pa tayo, 10 years ago ako'y makabasa ng Biblia bago nag-fasting 40 days. 3 months fasting. Ako'y nagpapasa ng Biblia. Umabot ng 50, 60 chapters a day. Dahil mainip ako pag hindi ako nagbasa. Kaya minamahal, terrible. Naintindihan ko ang banal na kasulatan. Purihin naman ang Panginoon. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Yung sinasabi ng ibang mga preachers, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, 3 persons. Sabi ng Biblia, walang kaligtasan. Walang kaligtasan. Huwag kayo maniniwala diyan. John 8:24, you shall die in your sins. If you did not believe that I'm He, you shall die in your sins. Isaiah 43 verse 11, I'm He. Sabi ng God the Father, I am the only God. I am the only Savior. Beside me, there is no God. Walibang Diyos, ako lang. Sabi ng God the Father, Amen. Nung buba, ang Diyos, God the Father ay nagkatawang tao, siya rin. Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ulitin natin, may mahal sa buong daigdig. 1 Corinthians 8:6, there is only one God, God the Father. Alright, sumagot. Genesis 1:26, sabi nila, tingnan mo, sabi ng God the Father, let us create man in our own image. In our. Alright, ibaba mo. 27, God created man in His own image. In His singular. Silang mag-isa. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Tingnan mo, kaya yung Trinity na turo, ay wala yan. Zero. Kale, read it. Mateo Kapitulo 4, versikulo 4. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. You know where naman mahal ang fasting? Acts 10:38. He was crusading. He was fasting and crusading. Ngayon, nag-ayuno ang mga disipulo. Grabe ang debt of gratitude sa mabait na Panginoon. Grabe, kahit ako'y barilin, mamatay 1 million times for the gospel, alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo, hindi ako magsisisi, hindi ako maglulungkot. Grabe ang pag-ibig ng mabait na Diyos. Hallelujah! Ako'y nasa hallelujah, praise the Lord! I was sinking deep in sin, bound for destruction, beyond my darkest reckoning. 33 years ago, I was a sinner, but now the Lord has made me a real Christian, child of God, heir of eternal life. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Grabe ang aking pasalamat sa mabait na Diyos. Na nung araw hindi ko namatay. Napakatapang ko nung araw, pati Hapones, 1,000. Linabanan ko. Ako lang masarili. Bata pa ko. Ngayon, mayroong Espiritu ng Diyos. Ang kalaban ko hindi komunista. Mahal ko ang komunista. Terorista, mahal ko. Ang komunismo, satanismo, communism, I hate communism. I fight against communism. Hallelujah! Communism is deceiving people, deceitful. He Satan himself in the guise of a political ideology. Dinadaya ang mga tao. Kaya lahat sa Pilipinas, minamahal, tanggapin niyo ang kapangyarihan. Ang mahal na Panginoon, for as many as receive Him, He gave me power to become the sons of God, if sons and daughters, and heirs of eternal life. It is written, Acts 1:8, when the Holy Ghost is come upon you, you'll have power to overcome the devil, power to live for God, power against the assassins, against kidnappers, and rapers, killers, and murderers. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can I read it?
Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 10, versikulo 38. Mga Gawa, Kapitulo 10, versikulo 38. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya pinahira ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng Diablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Let magsabi, praise the Lord. Kami na mahal, kung kayo nakarinig ng paninira laban sa Jesus Miracle Crusade Ministry, those who hear in TV and radio, fighting against the work of our dear Lord Jesus through the Jesus Miracle Crusade Ministry, there are miracles because this is the ministry of our dear Jesus. We are holding crusades to fight against the work of Satan. Satan wants to enslave people with vices and ingenue to perdition. Satan wants to enslave you with cancer, leukemia, diabetes, leprosy, AIDS, and make you a miserable man and bring you to his kingdom in the fires of hell. But we hold crusades to fight against the work of the devil, to heal the sick, get out demons. We are doing good because God is with us. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. That's why if you can overcome, if you have to overcome Satan, the work of Satan, the work of terrorism, terrorists, kidnappers, killers and murderers, rapists, communism, you can overcome them. Receive the Spirit of the living God. Tanggapin ang Espiritu ng Kristo. Magtagumpay ka sa mga killers, murderers, kidnappers, rapists. Hallelujah! Lahat ng uring karamdaman, mga demonyo sa impyerno, talunin mo sa pangalan ni komunismo, talunin mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kayo mga government officials, mga sundalo, ginigili ko mga sundalo, ginigili ko mga polis. I love you so much. Tanggapin ninyo, receive the Spirit of the living God. Aside from being in the shepherd of salvation, life in heaven, no ambushers, no killers and murderers, no communist terrorists can overcome you. Wala magtagumpay ng komunista sa iyo, ma-NP, hindi magtagumpay sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and praise the Lord. Hallelujah. I want you to be strong. Ayaw ko magkawindang-windang basang Pilipinas. Ayaw ko magkagulo kapag nagkagulo na maagaw ng communist invaders sa bansang Pilipinas. Hindi na mapatuloy ang Panginoon Kristo. Wala nang maglingkod sa pamitang Diyos. Hallelujah! Ayaw na maglingkod. Ngunit mapipilitan kayo, maglingkod kay Satanas sa komunismo kapag naagaw ang Pilipinas. Kaya ayaw ko maagaw ng komunismo ang bansang Pilipinas. I will fight today. I will fight today. Amen and praise the Lord. Hallelujah! What a joke. The timidity, the trick of the devil. The devil has the timidity, an attempt to overcome a country where there are born-again Christians. I will not allow communism to rule over our country. We want salvation. We want to serve God. We want to serve others, Lord Jesus. Amen and praise the Lord. Hallelujah. I want to transform Satan. I want to destroy communism here and over all the world. Hallelujah. In the name of Jesus, be bound, be present. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Now is the day of salvation. Salvation from wickedness, from vices, from lust of the eyes, lust of the present, pride of life.
salvation from sickness and diseases, from poverty, from vices, from Satan, from demons, from communism, from terrorism. Receive power! Receive Jesus as your Savior. Hallelujah, praise the Lord. Tanggapin ang mahal na Panginoon, your Savior, your Redeemer, your King, your power. Hallelujah, for He has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and a sound mind. Power! To overcome Satan, to cast out demons in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Last but not the last, Mark 16, verse 16 up to 18. These are the signs, the marks of a true Christian, overcomer, bound for heaven. Mark 16, kindly, in English at Tagalog, big the fast, kindly. From the book of St. Mark, chapter 15, chapter 16, verses 15 up to 18. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Bilis sa Tagalog. Pastor. Sa aklat ng San Marcos Kapitulo 16 mula versikulo 15, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Katapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan at lalakip at ang mga tanlang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. 18, sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng bagay na mga mamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila ay mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Hallelujah. Let magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Minamahal, maliwanag sa Biblia. Ang mabait na Diyos mismo nagsalita bilang tao. Ipangaral ng Ebanghelyo, ang maniniwala at magpabautismo ay maligtas sa apoy ng impyerno, maligtas sa mga bisyo, sa mga karamdaman, sa mga killers, murderers, rapists, kidnappers, maligtas ka diyan. Ang mabait na Diyos ay hindi lamang Diyos sa espiritual. Hindi lamang na ikaw maligtas sa impyerno, hindi lang yun. Kunti lang yan. Marami, maligtas ka sa kahirapan. Amen! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Maligtas ka sa mga bisyo. Sa lahat ng uring mga problema, maligtas ka. Hindi ka matatakot na mga kidnappers, silang matatakot sa iyo. Amen! Praise the Lord! Grabe kapangyarihan ng Kristiyano. Sinabi ng Panginoon sa ating sister o brother, natulog, ginising siya. Gumising ka, may ahas nasa bintana. Paggising niya, nakita niya ang ahas. Siya, ahas, mamatay ka sa pangalan ni Jesus. Nalaglag ang ahas. Kinabukasan, tinignan niya. Kalansay ng ahas, nalusaw. Grabing kapangyarihan. Amen! Praise the Lord! Mayroon naman, hinihold up. Sumigaw lang, hallelujah! Praise the Lord! Nanigas ang hold upper. Nanigas na. Nanigas na. Pero mas effective kay kayo nanalangin. Dear Jesus, forgive my sins. Father, dearest in the name of Jesus, forgive my sins. In Jesus' name, then you praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Mga kidnapper, mga rapes, sa pangalan ni Jesus, manigas kayo. Ay, manigas na. Ahas, mamatay kayo. Mamatay ka, ahas. Patay ang ahas ka nakadaka. Amen and amen. Praise the Lord. O sinong demonyo makatakot sa'yo? Nagpapalayas ka ng demonyo sa Mark 16. Verse 16, 17, 18. Yung mga prueba, ibinig siya, kapangyarihan sa tunay ng Kristiyano, na nilababay ng Diyos. Hallelujah. Amen. Imagine, John 14:12. Sinabi niya, if you believe in me, the works that I do, shall you do also. Greater works than this shall you do, which I'll go unto my Father.
mas grabe ang gawin mo. Magagawa mo kahit sa ginawa ng mga Panginoon. You can just imagine, anong klaseng tao ka. Iribe, manampalataya ka. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mula ngayon, minamahal, I urge you not to listen to the sons of the devil who will destroy your faith, who will destroy the gospel, the miracles. If you doubt the miracles of God in Jesus' miracles ministry, you come. For to see is to believe. In the carnal life, to see is to believe. But with God, believe first and you will see. Maniwala ka at makita mo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! You come if you want to escape the fires of hell. You come if you want to escape the onslaught of terrorism, the onslaught of communism. Giant nations, communistic nations, want to engulf the world through violence, cheat and chicanery, intimidation, coercion, and terrorism, so that you'll succumb to the whims and caprices of the devil communism. But I'm here telling you to believe the gospel will overcome the devil. Communism will be overcome in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sila ay pupunta sa bansang Pilipinas. Kayo lahat, ginigilig kong mga kababayan, minamahal, bago mahuli ang lahat, tanggapin niyo pala Panginoon. Tanggapin ninyo. We have many things to gain and nothing to lose. Our loving God will answer your prayers. The angels of our loving God will watch over you. You'll be healed of your sickness and diseases. He will answer your prayers. He will protect you from kidnappers, killers, and murderers, from communism, from terrorism. The moment you receive the Spirit of the living God, all the leaders of our country, tell me, all of you leaders of our country, urge everybody throughout the country to listen to the gospel and be baptized in Jesus' name. Then I make a decree. I'll decree that all the weapons of the rebels disturbing, causing troubles to our country, the weapons will be my left, Abu Sayyabs, in peace, communist, will be melted in the name of Jesus. Matuna mga sandata nila sa pangalan ng Jesus. Ako'y mag-decree kapag kalahatan lumapit sa mga Panginoon. Your beloved President Irap Estrada, napakasimpleng gawin mo. Kung ikaw'y nakatiyak na marami ng mga komunista sa bansang Pilipinas, invaders from foreign lands, ibig agawin ang bansang Pilipinas ng paputok ng mga bomba, ibig i-destabilize ang government, ibagsak ang ekonomiya ng bansang Pilipinas upang na tayo maggutom at mapilitan maglingkod sa komunismo. Sabihin mo sa mga leaders, barangay captains, mayors, governors, congressmen, senators, cabinet members, all the leaders of our country, sabihin ninyo, makinig ko sa Ebanghelyo ni Kristo. You ask our beloved Joe Dimnisya if I'm telling the truth. You ask our beloved good Senator Bobby Barbers if I'm telling the truth. Ask our mayors in Surigao City, our beloved mayor, good mayor of Surigao City, if I'm telling the truth. Maraming government officials. Ask them. Tanungin mo kung gaano katotoo nito. Ask, tanungin mga koronel, gaano ang mga nakumbirto dito. Mga MLF, MNLF, nakumbirto dito. Mga NP, MP commanders nakumbirto dito. Gaano katotoo ang kapangyarihan ng Diyos dito, mga bayan ng Diyos.
Gano'ng katotoo? Kung ito'y lalaganap sa buong Pilipinas, walang demonyo komunismo magatalo sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! You will not compromise with the devil forces that will bring havoc to our country and introduce communism which has destroyed the lives of millions of people, and now they are in the fires of hell, from Soviet Union to China and other countries of the world, because of atheism and communism. They have insulted, destroyed the name of our dear Jesus. But I tell you, pag kayo nanampalataya sa pamamagitan ng Diyos kay Kristo Jesus, walang mga demonyo, billions, hallelujah, ng mga demonyo, hindi makatalo sa atin sa pangalan ni Jesus. Amen, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tanungin ninyo lahat ng millions na mag-convert dito. Gaano katotoo ang mabait na Diyos dito? Gaano katotoo ang mabait na Diyos dito? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Receive kayo lahat sa mga television. Those of you in other countries of the world, in your televisions, with your televisions, believe. Dito, there's Jesus in your hearts. And say, dearest Lord Jesus, you are my Savior, my God, my King. Come into my heart, I need you as my Savior. Forgive my sins, O Lord. Forgive my sins. Make me a real Christian, son or daughter of God, heir of eternal life. Forgive us, O Lord. Save us, O Lord, including all my loved ones. Father, dearest, I pray, in the name of my dearest Jesus, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. By and by, touch your TV screens. You, my dearest peoples of the world in other lands, if you are to be healed of your incurable diseases. Minamahal kong mga kababayan, ginigiliw kababayan sa bansang Pilipinas, nasa mga kabundukan, mga NP, mga komunista, Imalep, Abu Sayyaf, may karamdaman kayo, kay naguguluhan, ibig nyo ng buhay sa piling ng mababay sa langit. Tanggapin ng mga Panginoon. Sabihin mga Panginoon, ako'y nanampalataya sa iyo. Tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Lahat po kami na mahal sa buong Pilipinas. Aking ginigilo na kababayan. Hallelujah. Mga Panginoon, tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Patawaran mo ko, mahal Panginoon. Ako po'y nagsisisi sa lahat aking magkasalanan. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nanampalataya sa iyo, mahal Panginoon. Patawarin mo po ko sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mga pagkuhan dito, nandito ngayon, mahal, sa Curitas Dome. Tanggapin, mahal Panginoon. Come to the front. As we sing, I know where I'm going. I know where I'm going and whom I'm gonna serve. I have a friend named Jesus waiting there for me. He has given something that only He could give. He gave His life payment so that I could live. I know where I'm going and whom I
is Jesus waiting there for me. He has given something that only He could give. He gave His life as payment so that I could live. I know where I'm going and whom I'm gonna serve. I have a friend named dearest Jesus waiting there for me. He has given something that only He could give. He gave His life as payment so that I could live. I know where I'm going and whom I'm gonna serve. I have a friend named dearest Jesus waiting there for me. He has given something that only He could give. He gave His life as payment so that I could live. I know where I'm going and whom I'm gonna serve. Name is Jesus, waiting there for me. He has given Let us say, praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, baka may katanong dahil sa buong Pilipinas. Bakit, Evangelist Almeida, hindi mo suwain ngayon ang komunismo na umabante na splatless sa Pilipinas, mga rebelde, bakit hindi mo suwain? Ulit-ulit ko sinasabi. Pinahintulot ang mabait na Panginoon, siya mismo may gawa nito ng mga problema sa buong daigdig upang lahat ng tao nakaatang sa apoy ng impyerno hanapin ang katotohanan para maligtas sa apoy ng impyerno. Revelation chapter 9 verse 20. Ano sabi? Kindly, read it in English at Tagalog. Men that were not killed by these plagues repeated not of the sins by making graven images, by kneeling before graven images. Hindi pa rin nagsisi ang mga tao na hindi napatay sa salot, sa kasalanan, sa pagluhod, sa pagdiwanag kamay ng tao, ginawan kamay ng tao. Ano pero kalaban ng mabait na Diyos ay ang mga revolto reliyon. Maliwanag sa Biblia. Kaya pag lahat ng tayo maniniwala na sila ibaligtas sa apoy ng impyerno, yan na yan. Halapag kita natanggap na si Kristo, ang Diyos nila nasa langit, ang mabait na Diyos ay nasa puso, katulad sa Jesus, miracle ko sa ministry,
mawala lahat ng komunismo, mawala na, mapapawi mga embedders, turismo, mga libility, hihinto sila sa pangalan ni Jesus. Kaya kung hindi, pa rin mamulat ang ating ginigilin mga leaders sa buong bansa, after seeing great and signs and wonders and miracles, what is now the greatest miracle that you see? I'm still alive for the last 30 years. After attacking the evils, exposing the evils of communism, evils of terrorism, evils of communism, evils of dark lords, the evils of loving money, for it is the root of all evil. I'm still alive. Why? Because God is with me. I'm with God. Amen and amen. Praise the Lord. Bakit I'm a man of God? Hallelujah! Hindi lang nagtuturo ng katotohanan. Nagdala ng pagpapala galing sa langit. Kapangyarihan, Espiritu ng Diyos to impart to you the Spirit of the living God. Amen. Faith in God, faith in God, love for God. Faith in God, faith in God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maliwanag. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa oras ng buong Pilipinas, ang ating ginigilo ng kababayan, mga 75 billion na mga Pilipino magkatanggap kay Kristo. Magpapago, nagpupuri sa mabait na Diyos dito sa langit, hindi sa pamagitan ng reliyon. That time I am going to decree, wala nang makakilos na communist and bitters. Hindi sila makalapit sa ating bansa. Hindi makatongtong sa ating bansa. Lahat ng mga komunista dito, hindi sila makakilos. Mawalan sila ng lakas. Sila ay matakot. Hindi na lalaban sa gobyerno. Hindi na makakidnap. Hindi makapatay. Lahat ng turista, pusin lahat sila sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Yan po ang layunin, bakit ang malapit nagpadala ng salo upang hanapin niyo ang true Church of the Living God. Ang tunay na Church of the Living God. Amen! Tingnan mo, ang marami dito, may mga cancer, may mga leukemia, mga TB, diabetes, wala na pag-asa sa buhay, mamatay na. Paglapit dito, nagsigaling sila. Ay, tingnan mo, nagkakabuti ang problema. Amen! Praise the Lord! Ayan, imo, di nagbago. Ngayon, tagapagmana na ng buhay na ulanggang. Kaya maliwanag din naman, hindi sa pamagitan ng reliyon, sa turo ng tao, kundi sa Espiritu ng mabait na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Dahil sabi ng mabait na Diyos, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Siyang daan, siyang buhay, siyang katotohanan. Si Kristo ang katotohanan! Siyang buhay! Kailangan mo siya! Amen and amen! Praise the Lord! Hallelujah! The moment you believe, and be baptized in Jesus' name. Mayroon kang isang dusinang sakit ngayon. After baptism in Jesus' name, 8 ka mawala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ibang sakit, manatili upang manatili ka dito. Babalik-balik ka. You need faith in God. For without faith, it is impossible to please God. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya, siya magpagaling ng karamdaman. Ang pananampalataya, siya magligtas sa iyo sa mga kidnappers, killers, and murderers. Siya magdala sa langit sa buhay na walang hanggan. Ang iyong pananampalataya sa mabait na Diyos. Amen. Let pagsabi, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mahal, nakatanggap na. Lahat naman nakatanggap. Ang lahat tumanggap. Now, my dear fellow countrymen, my dear peoples of the world, let us pray. Repent. Because Jesus, forgive my sins. Forgive my sins, O Lord. I will serve you, O Lord, according to thy perfect will. Save me, O Lord, and all my loved ones. Make us real Christian sons and daughters of God, heirs of eternal life. Father, dearest, I pray, in the name of my dear Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It is written in 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon ang kaligtasan, ngayong kamaligtas, pag natanggap po si Kristo malapit noon, tagapagligtas ngayon. Sa magkaramdaman kayo maligtas, sa kasalanan maligtas kayo. Hallelujah, praise the Lord, upang kayo magkamit ng buhay na walang hanggan.
Amen and amen. Praise the Lord. Forgive me, Lord. Father, this I pray in the name of Jesus. Make them real Christian sons and daughters of God. Heirs of eternal life. Save them from the bondage of sin. Save them, O Lord, and all the loved ones. Heal them, O Lord. Father, this I pray in the name of my dear Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. My dearest peoples of the world, even in China, Russia, North Korea, believe, accept Jesus, there's Jesus as a Savior. Say, Lord Jesus, there's Jesus, I believe in Thee. Heal me, Lord. Touch your TV screens and cast out the demons of leukemia, TB, diabetes, cancer, AIDS, leprosy, kidney trouble, goiter, hallelujah, mental paralysis, demons of blindness, cast out, cast out, cast out, demons of lesbianism, communism, demons of vices, cast out, 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 hallelujah, demons of drug addiction, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, be healed, be healed, be healed, in Jesus' name, be healed, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Let us jump at the top of our voices, shout hallelujah, praise the Lord 3 times. Oh, that is expressing your faith in God. Jump, shout hallelujah 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus, praise the Lord. Hallelujah, dear Jesus, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Those who were healed, ang gumaling noon at ngayon, those who were healed, those who were not healed, do not raise your hands. Those who were healed today, before and today, raise all your hands. Hallelujah, praise the Lord. If you're healed, you're healed. Wave your hands, iwagay mo mga kamay, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Upang malalaman ang buong daigdig na kayo tunay na anak mabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang nakatiyak na ikaw ay anak ng mabait na Diyos, walang alinlangan, gumaling ang karamdaman ninyo, nagbago kayo, walang alinlangan, without doubt, you are sons and daughters of God, bound for heaven. Raise all your hands. Amen. Hallelujah. You say, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Dear Jesus says, you cannot kick against the brick. Hindi pwede sipain mo, labanan ang Church of the Living God. Ito'y matinik. Kapag ikaw ay lumalaban sa Jesus Miracle Crusade Ministry, tiyakin mo na ikaw ay anak ng Diablo. Ang lakad na karinig na sinasabi mo, pag niniwala sa'yo, idamay mo sa apoy ng impyerno. Kaya binibal, pag may nanira dito, huwag kayo makikinig. Lumuhod kayo, humingi ng patawad sa pamamagitan ng Panginoon, dahil kayo madimong poses. Marami na nadimong poses dito, naniniwala sa nanira dito. Kawawa kayo. Ginagamit ni Satanas yung lumalaban dito. Sa kanila, walang marinig mo na nakakabuti sa'yo. Dito, lahat kabutihan. Lahat ang naniwala dito, gumaling magkaramdaman, nagbago, nalutas mga problema, nakatanggap ng kapangyarihan, napatunayan na sila ay tagamagbana na ng buhay na walang gang. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! You say, thank you, dear Jesus! I love you, dear Jesus! I love you, dear Jesus! Minamahal, we love you so much from the bottom of our hearts. But our dear Jesus loves you more and more and more. Hallelujah! Praise the Lord!